Shalom sa lahat ng mga nakaantabay sa ating programa Ang Salita ay Buhay. Hatid sa inyo ng Light of Messiah Source of God Ministry. Ito po ang programang naghahatid ng mga katotohanan mula sa Torah o Biblia. Ang lahat po ng matututunan natin dito ay magagamit natin sa pang-araw-araw na pamumuhay, pagtuwid sa maling paniniwala at pagsunod sa mga panukala o kalooban ng ating Panginoon mula sa kanyang mga pangaral na ibigay niya para sa ating lahat. Mga aral na madadala natin hanggang sa ating pagtanda, may papasa natin sa ating mga anak at kaapu-apuhan. Ayon po sa ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 16 to 17, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Ako po ang inyong lingkod, Sister Debbie Farwelo, kasama ang ating tagpagturo mula sa Light of Messiah Ministry Canada. Live natin mapapakinggan siya, Brother Richard Sison. Salamat, Sister Deb. Kumusta na? Gandang hapon mga kapatid. Shalom. Okay po. So, nang nakaraang linggo po ay tinalakay at niliwanag na sa atin ni Brother Richard ang mga kautusan tungkol sa tithes, sa taxes, and offerings. Ang iba dito ay sinasagawa lamang sa templo at ng mga priest at mga Levites. Kung nais niyo pong balikan ang mga nakaraang aralin natin, ay maaari lamang po na i-follow ninyo kami sa Facebook page, Light of Messiah Source Ministry. At doon matatagpuan niyo po ang mga nakaraang aralin mula sa Torah, kasama na ang mga naitalakay sa kabilang programa sa Wow Smile Radio 107.3 FM. Every 2 o'clock po yan ng hapon, Sabado, na may pamagat na Ilaw ng Mesiyas. Sa Facebook page natin ay pwede po kayong mag-send ng message o magtanong. Sa hapong ito ay pagpapatuloy natin ang paglalahad ng mga kautusan ng ating Panginoon mula sa Torah, kung saan nakabase ang lahat ng katuruan at kapahayagan ng mga propeta at ng mga tagapagturo ng Torah ng ating Mesiyas, Yeshua at ng kanyang mga apostol. At bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Aming dakilang Ama ng makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapakumbaba at patuloy nagpapasalamat, nagpupuri sa iyong banal na pangalan na kami nakakapaglingkod sa pamamagitan ng radyo dito pa rin sa DWDR. We pray, Father, for your guidance at puspusin po kami ng banal na Espiritu upang ang iyong salita ay lubos namin maunawaan at ganun din maging daan din po upang lahat ng nais mo mabago sa aming buhay ay magbabago at nais mo pong ituwid sa aming buhay at ituwid dahil sa mga utos mo po at mga panukala na nais mong aming sinusunod. At dalangin namin ang pagpala mo kay Brother Richard na siya ang magpapahayag ng iyong mga salita. Nawa ang banal na Espiritu ang siya maunga sa kanya. Ang lahat ng malihayag niya ay lubos namin mapakinabangan. At ang lahat ng mga listeners na nakaantabay ngayon ay puspusin mo rin po ng banal na Espiritu na ang kanilang mga puso ay bukas ng pagtanggap ng iyong mga salita. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yeshua Mashiach. Amen. So, pakinggan na po natin ang mga kapahayagan mula sa mga utos o instruction ng ating Panginoon na ibabahagi sa atin ni Brother Richard Sison. Ito po ay pagpapatuloy ng mga commandments at yung last na commandments po na naitalakay niya last week ng linggo ay commandment 459. At nakatuto po tayo ngayon sa sacrifices and offerings. Salamat, Sister Deb. So, dito po muli tayo mga kapatid, mga kaibigan. Pagpatuloy natin ang discussion patungkol sa mga kautusan ng Panginoon sa Torah, no? So, yun nga yung pang 459 regarding ito sa pag-sanctify o paghihiwalay ng mga firstling ng mga malilinis na cattle, ano? Para ito ay i-offer ayon sa Exodus 13:2 sa Deuteronomy 15:19. So, ang ibig po sabihin nito, ang unang lalaki na anak ng isang cattle, na clean animal like baka, yung mga kambing, mga lamb, ganun ano, yung sa mga sheep, ganun ano. Paglalaking anak, sabi ng Panginoon, sa kanya daw 'yon, no? So ihihiwalay na 'yon
at yun ay ihahandog. The way ng ginagawa ay ito po ay ah, pinapatay ito the right way, at kasi yung dugo dapat mawala sa ano, hindi dapat kinakain ng dugo, dapat pinapaagos ito, inililibing sa lupa, no? Tapos ito po ay dapat kakainin in fellowship sa presence ng Panginoon, ng family, ng immediate family, tsaka ng mga kapatiran, ano. So we do that. Yung pang 460, ito ay patungkol sa Passover lamb, no? Exodus 12:6. Ang 460 hanggang 470 ay ito po ay patungkol sa Passover lamb. Ngayon, ito po ay unique na kautusan kasi ito po ay magagawa lamang kapag merong templo, no? So, ayon dito sa kautusan, dapat ng araw ay papatayin yung Paschal lamb o Passover lamb, ayon yan sa Exodus 12:6, on the day ng Passover, which is 14th of Nisan. Malapit na ito, Sister Deb, ano? Pero dahil nga sa walang templo, kasi very specific ang Passover lamb na 1 year old, tapos ikikip mo ito supposedly for 10 days mula 10th of Nisan, on the 14th day of Nisan, tsaka mo siya isa-sacrifice. Pero dahil walang templo, hindi ito pwedeng gawin sa ngayon, ano? Pero pag-aralan na rin natin kasi part ito ng mga commandments. Tapos ang pang 461, Maganda rin may alam namin. dapat alam din natin, ano, yung pang 461 dapat to kakainin ang laman ng Paschal lamb, of course yung luto, ano, na nasa-sacrifice sa gabi, sa 15th of Nisan, no? Tapos Passover dinner. Passover dinner. Ngayon itong ano na to, sabi dito is sa 15th of Nisan, may dalawang school of thought ito. Isang grupo ay sinasabi dapat on the 14th of Nisan mismo ng gabi. Ito yung ginawa ng Panginoong Yeshua during the time nung time niya, no? Kasi ginawa niya mismo on the 14th of Nisan. Ayon naman sa mga interpretation ng ibang mga sages, dapat on the 15th. So, nalampas na yung sa parang first day ng Feast of Unleavened Bread, parang ganon. So, yan yung dalawang school of thought. Pero in reality, in practicality during the time, ano, dahil milyon na Hudyo ang ando doon, hindi talaga magawa kahit 14th and 15th. May mga iba na sa 16 nangyayari, sa 17 kasi ang dami na ang daming sacrifices eh. So, pero Dami din ang kakain. ang dami rin kakain eh. So, yung iba, Kaya, hindi natatapos, ano. Maski marami, naka-full, all decks, on board na, no. All hands on deck pala, sorry. Hindi pa rin magawa kasi milyon-milyon nga. Pero ang ginagawa dito, kung sino yung mga head ng mga religious sect during the time, like mga Pharisees, Sadducees, sila yung mga nauuna. And then, yung mga common na tao, sa huli na. Kasi hindi naman magagawa lahat. Ano? So, tapos merong tinatawag na ceremonial representation sa temple mismo. So, ginagawa rin yun. Ano? Pero again, we don't have to worry about that ngayon kasi nga, walang temple. So, hindi natin magagawa. No? And besides, ang Passover lamb natin, si Yeshua mismo. So, in representation na lang na ginagawa. No? Ngayon, sabi rin dito, wag daw kakainin ang laman ng Paschal lamb na hilaw o nilaga, ano? Exodus 12:9. At wag din mag-iiwan ng portion ng flesh ng Paschal hanggang umaga. Dapat maubos, ano? Ayon yan sa Commandment 463 sa Exodus 12:10. Ang 464, not to give the flesh of the Paschal lamb sa mga yung mga Israelite na naging apostate, Exodus 12:43, yung mga lumihis ng landas, malikot sa pananampalataya. tumalikod sa pananampalataya, hindi na pwedeng lumihis sa Torah, yung mga naging iba na, no? Tapos ang 465, wag daw ibibigay ang Paschal lamb sa mga ibang tao na
na who lives among you, no? Actually, rito yung word na stranger, kasi maraming word na stranger. May stranger na kaibigan, may stranger din na kalaban, no? Sa Oo. mga doon, Oh, yung nekar, yung nekar, partner nila. yan yung nikar, yan yung nakatira sa Israel na galit sa Israel. So marami yan, mga kalaban ng Israel nandoon, ano, yung gustong-gusto silang mamatay lahat, mga ganon, ano. So hindi mo pwedeng pakainin ng Paschal lamb yan. Or kahit sinong ayaw sa Israel o ayaw sa So, Passover. bawal yung mga anti-Semites. Yan, yung mga anti-Semites, yung mga saka yung tawag nga nila mga kontrabulate, o yung mga kumukontra, no. So hindi Kumukontra sa mga oh, kahit sa mga Jews. hindi pwede yun, ano. So tapos sabi rin dito na dapat wag mong dadalhin ang laman ng Paschal Lamb away. Kung doon mo ginagawa kasi ang normally pinaghahatian nila. Kunwari, malaki ang pamilya, yung lamb, kasi ano lang yan 1 year old lang yan na sheep Hindi naman kalakihan yan, pero medyo malaki na rin. Pag malaking pamilya, pwede dun lang dapat sa kanila. Pagka maliit ang pamilya or mahirap yung tao, pwedeng paghatian. Pwede silang maghati dun sa lamb. 2 o 3 pamilya hati sila. So, pero kung saan nila ginagawa yon, saan nila niluluto, dapat wag ililipat, wag dadalhin sa kapitbahay. Oo. Yes. Hindi mo pwedeng, dapat kung saan mo siya dinala, doon mo lang siya i-consume. That's it. Hindi mo pwedeng magpabaon ka, magpaganon ka, no? So hindi pwede 'yon, ano. Ah, Pwede take out. hindi pwedeng take out. Uubusin mo. Kaya kung di mo kayang ubusin, ang ano diyan dapat susunugin mo 'yon the next day. In the morning. Hindi mo pwedeng ilagay sa fridge or i-reserve mo para next week. Hindi pwede 'yon. Dapat ubus dapat siya. Tapos sabi din dito, pang 467, wag daw nating babaliin ang buto ng Paschal Lamb ayon sa Exodus 12:46. Kaya ito po ay in fulfillment din ito sa kay Yeshua, no, na hindi binali ang buto niya. Kasi yung mga kasama niyang naka-crucify, binali ang buto para mamatay na Tsaka hindi matigas na rin kasi, hindi maiaalis sa cross Madaling bitbitin. mas madaling pag binali na lang yung buto. Pero nung nakita nila patay na si Yeshua, pero malambot pa, so inalis nila, hindi nila nabali yung buto. In fulfillment yan sa prophecy na hindi mabibreak ang bone, ano. Tapos yung pang 468 na commandment, ano, yung mga hindi tuli, hindi pwedeng kumain ng laman ng Paschal Lamb. Exodus 12:48. Kaya po, during the time nung first century, na inestablish ng mga apostoles yung tinatawag na Lord's Supper, kasi ang Lord's Table talagang tawag nila ron, no? Ang Lord's Table ay pertaining po yan sa Lord's Supper. Yun ang another term para sa Passover. Pag sinabing table, you will sit in the table. Kaya yung Psalms 23, and you set a table before me in the presence of my enemies, pertaining po ito sa Passover. Pertaining po ito sa Great Passover of the Lamb, no? Kasi naniniwala mga Hudyo na pagdating ng Messiah, magkakaroon ng big Passover. Siya ang magkakandak ng malaking Passover. Kaya sabi doon, you prepare the table before me in the presence of my enemies. Kasi po, nung time ng unang-unang Passover, nung nasa Egypt pa sila, nasa presence sila ng enemy. Lahat ng mga Israelites, nasa presence sila ng enemy. Nasa Egypt pa sila Ngayon, pagdating ulit ng Panginoon, gano'n na naman. Mauulit lang yun So, it's a big Passover. Kaya, pag sinabing table, o sitting on the table, or reclining, yan yung mga other clues o mga terminologies na ginagamit sa Passover, no?
Kaya ang mga uncircumcised na mga believers, kasi hindi requirement hindi requirement na kailangan hindi kailangan tuli ka para maligtas. Pero pag hindi ka tuli, may mga certain restrictions. Isa po sa mga restriction ay hindi ka po makakakain ng Passover lamb. Kasi hindi mo pwedeng baliin ang salita ng Panginoon the word of the Lord cannot be broken. So ligtas ka, pero hindi ka pwedeng kumain ng Passover lamb. Yung sa Passover. So ang ginawa ng mga apostoles, binigyan ang binibigay lang nila sa mga believers na nag-convert ng mga dating hentil na hindi nagpa-circumcise, dahil hindi nila pwedeng mapakain ng Passover lamb, yung yung binibigay lang nila yung bread and wine, yung bread and cup lang. So dito sa mga former Gentiles na uncircumcised, yung Lord's table lang, bread and wine lang ang pwedeng ibigay sa kanila kasi hindi sila pwedeng bigyan ng Passover lamb. Tapos pero Hindi man sila noon ibig sabihin na nagkakasala o hindi ginagawa. hindi sila may mga certain restrictions lang talaga. Ingatan lang yung pagsunod. Hindi naman lahat kasi pwede nating gawin. Katulad ng kahit pari ka, priest, Levite o priest, kapag unclean ka, hindi ka pwedeng mag-serve sa temple. Or kapag ikaw ay may asawang, kapag priest ka, tapos nag-asawa ka ng hindi Israelitas, Pagsautos. so hindi ka rin pwede magsilbi. May mga certain restrictions. Pinili mo 'yon. So hindi ka pwedeng gumawa ng mga certain things. Hindi lang siya magsiserve. Hindi ba pwede mag-serve? Kunwari, ang isang priest, nagkaroon siya ng leprosy. Hindi na siya pwedeng mag-serve. Or ang isang priest naputulan ng kamay dahil na aksidente, hindi na rin siya pwedeng mag-serve. So may mga certain restrictions, pero hindi ibig sabihin na makasalanan na siya o kailangan na siyang Or pinapalayas na. pinapalayas, hindi. May certain restrictions lang talaga. Ang mga pare hindi pwedeng pumunta sa Holy of Holies. Ang mga Levite hindi pwedeng pumunta sa priestly place. Ang mga babae hindi pwedeng pumunta sa mga lalaki na area, mga lalaki hindi pwedeng pumunta sa babae na. It's an order. Parang lang yan parang order yan Kundi magkakagulo magulo, walang sistema. Oo. So yung organization, oo. So may mga certain things na hindi mo pwedeng gawin. For example, kung nakainom ka, hindi ka pwedeng pumunta sa temple. Ganon yan May mga laws na dapat gagawin. Pinili mong uminom, so hindi ka makakapunta sa temple. Mga ganon Or kapag unclean ka, hindi ka nakapag-mikwe, hindi ka makakapag-serve. Yung mga certain things na ganon, yun ang people need to understand. Kaya kapag gusto mong makakain ng Passover lamb, magpatuli ka. Pero hindi ka puwersado na magpatuli para maligtas o para maging kasama ka sa Israel. So pinili mong ayaw matuli, okay lang yon. Pero meron ka rin restrictions. Ganun lang naman yun Parang nagpapaunawa din siya dun sa mga sinabi ni Pablo na what is circumcision. Ang sinasabi na niya, mas mahalaga yung circumcision of the heart. So, uncircumcised or circumcised, pwede pa rin sa Panginoon pa rin siya. Sa Panginoon pa rin siya. Pero sa choice nila. Correct, oo. Pinakamahalaga yung circumcised heart. Yes, kasi pwede kang circumcised in the flesh pero hindi ka circumcised in the heart, so wala din. So hindi yun ang mas malaking problema nun kasi rejected ka talaga. Pero kung circumcised in the heart ka pero hindi ka circumcised in the flesh, ligtas ka pero may certain restrictions ka. So ang isa pang restriction sa hindi circumcised ay pag sa temple system, doon ka sa court of the Gentiles. Doon ka sa court of the uncircumcised, technically. So, medyo malayo ka ng konti. Nasa backstage ka. May lugar para sa
May lugar ka rin para, oo. Tsaka ang thirdly, hindi ka pwede mag-asawa ng daughter of the priest. Hindi ka pwede mag-asawa ng daughter of the priest kasi bawal din. May restriction din. Oo. So kung medyo napaibig ka sa isang daughter ng Levitical hindi pwede kasi hindi ka circumcised eh. So 'yun ang mga yun ang mga certain rules na dapat i-observe. At sa mga Pilipino naman, wala tayong problema diyan. Kasi I would say 99%. Circumcision of the heart na lang. Oo, yung circumcision of the heart na lang ang poproblemahin, Para oo. kompleto na. Para kompleto na, oo. At yung circumcision of the heart ay pertaining yan sa pagsunod sa Torah, Sister Deb, ano? Yan yung inaano ron. Kasi ang ibig po sabihin talaga ng circumcision of the heart, ito'y inaalis natin ang mga certain desires natin na makamundo. Yun ang ano talaga ron, yun ang dati mahilig tayo sa mga bagay, parang unlimited tayo sa lahat ng bagay. Nawawala na yon, parang natitrim down yun eh. Yung mga sensations natin towards the world, nawawala yon, nababawasan ng malaki. Oo. Yun ang ibig sabihin kasi Yung lust of the flesh. yung lust of the flesh, yung desires of the eyes, yung mga ganon, ano? Kasi parang wala ka ng interest doon. Ang interest mo nasa Torah na. Pero hindi ibig sabihin na wala ka na talaga, zero interest ka na sa mundo. Hindi naman ganon, ano? Kasi buhay ka pa eh, may tao ka pa rin eh. Mm. Parang may self-control ka. May self-control ka na. Tapos yung desires mo, wala na yung hindi na katulad nung araw. For example, Control. may control ka na. Yung mga manginginom nung araw, ngayon, may control ka eh. Kaya mong hindi na uminom eh. Nang hindi ka nagtatakam. Yung iba, nagtatakam pa rin, nagpipigil lang eh. So, pero syempre, everything is a work in progress. So, hindi naman bigla. Yung iba nakakabigla, yung iba hindi rin. Pero, yan yung part ng yung circumcision of the heart. So, ang nagiging desire na natin ay desire patungkol sa Panginoon, hindi na sa mundo. Yun ang ibig sabihin nun, Tapos, ang pang 469 na commandment, wag daw papatay ng Paschal Lamb habang meron pang leaven sa bahay. Kaya, ayon yan sa Exodus 23:18 and Exodus 24:25, Kaya, ito malapit na sa approaching na tayo sa Passover ngayong taon na to, 2021. Ang Passover natin ay March 27. So kahit walang Passover lamb, kasi hindi nga tayo gumagawa ng Passover lamb dahil walang temple, pero naglilinis tayo, inaalis natin ang mga leaven. Kasi part yan ng mga commandment. No? At again, sa 613 commandments, marami tayo ritong hindi magawa dahil walang templo, no? O dahil wala tayo sa Israel, o dahil or hindi tayo king, o hindi tayo Levite, o hindi tayo priest, mga ganun, no? Pero may mga certain things na pwede tayong gawin. Katulad ng paglilinis, pag-aalis ng leaven, part ng commandment yan during the Feast of Unleavened Bread. So, hindi mo pwedeng sabihin na wala naman temple, so ba't ko gagawin yan? Hindi po ganun, Yung mga pwede nating gawin, gagawin natin. Yung mga hindi natin magagawa dahil walang temple, yun ang hindi natin talaga dapat gawin, Kasi in violation naman yon. Nag-offer ka ng Paschal Lamb, walang temple. So, paano yon, di ba? So, in violation naman tuloy ng commandment yon. Tapos yung pang 470, sabi dito na wag daw mag-iiwan ng kahit anong parte ng Paschal Lamb na hindi, dapat yan isunugin, sa next day mismo. Huwag kakainin, sunugin kagad early morning. Exodus 23:18 and Exodus 24:25. So, makita natin dito na marami rin talagang commandments na hindi natin magagawa dahil walang temple. Dito pa lang, from 459 to 470, 11 commandments. Pang 460 to 470, hindi natin magagawa kasi pertaining yan sa Paschal Lamb, So, 471, sabi dito, wag daw tayo pupunta sa sanctuary pertaining to the temple during the festival, yung mga feasts, nang walang dalang offering. Exodus 23:13. So, extended po yan kasi hindi naman kailangan may temple to celebrate the feast.
So ang ginagawa ngayon sa mga congregation, sa mga kapatiran nating Hudyo, pumupunta sila sa mga synagogues nila, no? Um, at sa mga ano naman, mga ibang mga congregants pumupunta sa kanilang mga congregations, kailangan may dala ka na something. Normally, you bring an offering kahit ano 'yan. Pagkain or may meron kang special offering na gustong ibigay, basta may dala ka. Sabi doon, wag ka daw pupunta sa kanya, wag ka magpapakita sa Panginoon nang wala kang dala kahit ano. Kasi sasabihin niya, alam naman ng Panginoon kung nasa puso ko. Hindi, sinasabi nga ng Panginoon, magdala ka eh. So, you bring anything na pwede mong i-share sa kapwa. Yun ang ibig po sabihin nun, ano? Dahil wala naman talaga, kung tutusin, wala namang pakinabang ang Panginoon sa dadalin mo. Kahit pera pa yan, kahit pagkain yan, aanin naman ng Panginoon yon. It's actually for one another. Isi-share natin yon in His presence, no? Kaya sa dito, no, sa Light of Messiah Toronto Congregation, ano, every Shabbat or every feast, lagi kami nagdadala ng anything. The only time na hindi ka pwede magdala ng kahit ano ay yung Yom Kippur. Kasi hindi ka pwede magdala ng pagkain eh dahil hindi pwedeng fasting yun eh. At for some reason din naging practice din na walang offering during the time. Kasi ang ino-offer mo rito yung sarili mo eh. Yung ano mo, yung iyong pagsisisi. Parang ang sarili mo, pinipresent mo ang sarili mo sa Panginoon during Yom Kippur at humingi ka ng tawad ng buong puso mo. Kumbaga, yung buong ikaw mismo ang dala mo. Tapos pagsisisi, hindi pwedeng may mga sacrifices or whatever, no? So yun yung pang 471, ano? Yung pang 472, dadalhin mo raw yung mga first fruits to the sanctuary. Exodus 23:19, ano? Dahil nga walang temple, ang nagiging kapalit ng sanctuary ay yung mga congregations. Pero again, uulitin ko itong first fruit, hindi po siya yung sweldo mo, no? Hindi sweldo, hindi yung first fruit ng sweldo mo. Hindi pera, no? Hindi pera. Kasi hindi naman namumunga ang ang tao eh. So yung mga puno po, saka mga yung normally sa mga puno ita. Oo. Hindi pera po yan. Although, again, as I was saying, hindi naman napipigilan ng tao kung gusto niya magbigay. Pero hindi rin dapat puwersahin at sabihin na iyang unang sweldo mo dapat ibigay mo sa Panginoon. We should not even say that. First fruit yung ginagawa nilang first fruit yung unang sweldo. Hindi po tama yan, ano? Kasi unang-una, kung yung buong sweldo ibibigay mo sa paano pang kakainin ng tao, no? Hindi naman ganoon ang Panginoon. Oo, hindi po ganoon. Hindi rin po yung buong harvest dadalhin mo dun sa temple, hindi po ganoon. Yung first fruit lang. Ang sasabihin naman iba, di yung first day na sweldo mo, parang ano. So hindi po first fruit ang sweldo. Iba po ang offering tungkol diyan, ano. Again, napag-usapan nga part ng tisa, no? Yung tawag dito yung half a shekel, yung half a shekel na once a year, parang 400 pesos yan eh. Yun ang pera. Tsaka yung redemption of the firstborn na lalaki, na first time lang, yung unang-una. Yung saka once lang yun, once in a lifetime. Pero again, in reality, may mga nagbibigay din sa temple ng iba, pero kusang loob yun. Hindi nire-require ng Panginoon yun, no? Kasi meron talaga siyang mga certain requirements. So, wag po nating puwersahin ng mga congregants natin na magbigay. Turuan po natin sila na mag-keep ng commandments, na sundin ang mga commandments para pag sila'y pinagpala, magbibigay at magbibigay ang tao. Ayon sa commandments. Kasi pag marami ng blessing sa kanya dahil sinusunod niya ang commandments, yung tao mismo, kusa niya na nagbibigay. Magbibigay yan eh.
So, pero kung yung pepersahin, Gift na yon, gift, considered as gift, not as tithes or any offerings, but gift para sa kung sa gawain o contribution. correct, or vow offering niya, may mga ganon eh. Nangako siya. May nangako siya na ito kapag ngayon kung nangako siya, for example, sa harap ng Panginoon, bigyan mo ako, Panginoon, ng trabaho, unang sweldo ko ibibigay ko sa'yo. He has to follow through. He has to follow Yun ang through. valid. Yun ang valid, no? Ah, or ibibigay ko sa'yo mga Commitment. commitment mo yun eh. Yun, that's you between you and the Lord. Kasi sabi ng isa sa mga commandments din na pag-aralan natin before, kung ano ang ipinangako mo sa Panginoon, dapat susundin mo. Dapat susundin mo yon, ifa-follow through mo yon. So, pero ang hindi po natin dapat gawin, yung konsensyahin natin yung iba o pwersahin natin ng iba na ibigay yung hindi naman nire-require ng Panginoon. So, hindi po valid yun, ano. So, wag nating gagawin, ano. Kung ngayon ang point 473, yung flesh ng sin offering and guilt offering shall be eaten. Exodus 29:33. Again, hindi po ito pwedeng magawa ngayon dahil sa walang temple, ano. Pero katulad po itong commandment na to, ang mga offering po talaga ay kinakain. So, yung sin offering sa guilt offering, pwede mo lang itong gawin kapag na-settle mo na ang problema mo sa kapwa mo. Kaya sinabi ng Panginoon yan, kung mag-o-offer ka tapos naalala mo na merong yung kapwa mo galit pa sa'yo, ayusin mo muna, iwanan mo ang sacrifices mo. Hindi ka pwede mag-sacrifice nang hindi mo inaayos ang problema mo sa kapwa mo. Yung tinatawag na, lalo na kung meron kang biblical restitution, yung meron ka dapat gagawin na kapalit, ano? Tapos pag nagawa mo na yon, tsaka ka palang pwede mag-offer ng sin offering o guilt offering, at ito ay kakainin mo in the presence of the Lord sa temple, ano? Sa temple ito. So dahil walang temple, hindi natin magagawa. So anong gagawin natin? Ang practices, ito ulit-ulit ko nasasabi pero it's worth repeating, ano? Gagawin pa rin natin yung biblical restitution, aayusin natin ang sa kapwa natin kung tayo ay nasira o kung may atraso, bibigyan mo siya ng extra. Either kung ninakaw mo 4 times, or kung nasira mo, naka-damage ka is 20%, extra 20%. Kung inutang na hindi nabayaran. Pag inutang na hindi nabayaran, dapat ibabalik mo lahat plus 20%. 20% yun, ano? 20%. Oo. Tapos, ngayon, ang instead na gagawa ka ng sin offering or guilt offering, ito po ay magbibigay po tayo magpapakain po tayo sa mga mahihirap, sa mga fatherless, sa mga widow, sa mga orphans. Dito po ito yung time na nagbibigay tayo sa mga kapwa natin. Ang terminology nila diyan o ang term na ginagamit is may tawag sila rito, nalimutan ko lang. Pero instead na dahil wala kang temple, ibibigay natin to sa mga kapwa natin na hindi pwedeng magbalik sa atin. Hindi nila pwedeng i-return the favor, no? So parang in a way it's a redemption of our soul. Pero sasabihin naman, na-redeem na ni Yeshua. That's true, na-redeem na. Kaya nga natin ginagawa ito kasi parang it's something na we pay, parang guilt offering din yan sa sin offering. Parang gano'n, no? Na sila ay ligtas na. Paano niya ginawa para sa atin, yun din ang gagawin natin sa ating kapwa. Yeah. Yun ang naalala kong sinabi ni Yeshua na sa mga maliliit na ito na ginawa ninyo, ay ginawa niyo sa akin. Correct. Nasa Matthew 25:36-41 yan, no? Kaya tawag dito, for every opportunity na pwede nating gawin, na magbigay tayo, tumulong tayo sa kapwa natin, dapat gawin natin yan. Kasi yan part ng ating sacrifice. Lalo na walang temple, yan po ang pinakaparang natin. Yan yung in lieu o kapalit ng temple sacrifices. So pero again, ulitin ko po, yung pagsettle sa kapwa,
hindi mo magagawa yan na ibibigay ko na lang sa mga mahihirap. Imbis na ibigay ko sa iyo sa mahihirap na lang, hindi rin valid 'yun. Kailangan ayusin mo muna 'yung sa kapwa mo. Ah, Pareho din yan, Brad. Pareho din yan nung ano, yung, yung imbis na ibigay mo sa magulang mo, yun parang na to sa templo. parang sa templo. Or actually no, ang actually ang sinasabi rin doon, that's one way. Or kung anong ibinibigay ko sa iyo, dahil magulang kita, kung anong binibigay ko sa iyo, yan ay actually sakripisyo ko yan para sa templo. Parang yan ay bigay ko sa Panginoon. Okay, so, Oo. ganun din. The other way din. So, pambabastos din ng magulang yon. Parang ganon. Parang, It's not honoring. hindi mo ino-honor ng parents mo pag ganon. So, mali din yun, ano? Ay, yung korban. Yung Sa korban, korbanot. Hindu. Yung korbanot yan. Yung korban. Korbanot. Oo. Ang korban or korbanot, mga sacrifices yan nasa temple. So, yan yung binabanggit ng Panginoong Yeshua, no? Tapos, sa pang 474, ano? Yung yung hindi anak ni Aaron Lahi. o yung mga hindi kalahi ni Aaron ay hindi dapat kumain ng mga holy sacrifices. Yung para sa mga priest, hindi pwedeng kainin ng hindi anak ni Aaron. For example, nakasama siya sa pamilya dahil yung anak na babae ng priest ay siyempre anak na babae tapos napangasawa ng isang Hudyo rin pero hindi priestly line. Hindi siya pwedeng kumain nun. Actually, pati yung babae na naging asawa na ng ano, hindi na rin siya pwedeng kumain. Outside na siya. Pero yung anak na babae, basta anak, Yung anak na babae na hindi married, pwede. Pero provided na clean siya, hindi na pwede. pag married na siya at hindi siya married sa priest, hindi na rin pwede. Hindi na rin pwede. Pero pag naging widow siya, bumalik siya sa tatay niya, pwede na ulit. Oh. Na-covering na. May under the covering na ulit siya nung priest, no? Nung tatay niyang priest. Oo. Tapos ito again, mga para sa mga ano rito, para alam din natin, ano? Ngayon yung ano pang 475, no? I-observe daw ang procedure ng burnt offering, Leviticus 1:3. So again, ito naman para sa mga pare. So meron certain procedure paano ang mag-burn ng offering. So ito sa temple ito, hindi natin magagawa, pero it's worth studying para alam din natin kung anong ginagawa nila. So may procedure yan. Hindi ka basta-basta kung anong gusto mong sunugin mo lang or whatever. Hindi pwedeng ganun. No? Merong procedure. Dapat walang dugo, dapat nilinis, dapat aalisin mo yung mga entrails, dapat aalisin mo yung ulo, aalisin mo ang balat. Hindi mo pwedeng sunugin kasama ang lahat na ando doon. Hindi pwede. So may certain procedures na gagawin, ano? Oo. Yung 476 ritual sa practicality rin eh. Hindi parang nagluluto ka tapos may makasamang mga intestine pa, no? So hindi ganon. Aalisin mo lahat 'yon. Hindi tayo nagluluto ng manok. Sabihin, Ha? meron kang binigay, at parang binigay na recipe ng ating Panginoon na, kumbaga, tayo nga, sumusunod tayo sa recipe. Yung recipe na, mas lalong dapat natin sundin. Correct. Parang hindi rin nalalayo yan sa nagtinola ka ng manok tapos kasama ang mga balahibo. Hindi, sinong kakain yan, di ba? Hindi pwede yung ganon. So, aalisin mo rin yon. So, may procedure din. Kahit ang Panginoon, may procedure din. Kung tayo nga nagluluto sa kitchen, may procedure eh. Ang Panginoon, may procedure din. Hindi yung, ang dami-dami namang requirement, ang dami requirement. Pero wala naman nagre-reklamo sa requirement ng kitchen, di ba? Kailangan, pag nagluto ka, kailangan walang ganito, walang kompleto rin. Hindi mo naman kukuha ka ng manok, ginilitan mo na lig, tapos nilagay mo lang sa mainit na tubig, nilagyan mo na ng mga lahok at ipakain sa mga tao. Sinong kakain yan, di ba? So, hindi po ganun. Ano? Meron ding procedure. So, sa kitchen, yung mga chef, di ba? May mga procedure sila. May maraming rules na hindi mo pwedeng gawin. Minsan kasi, pagdating sa Panginoon, parang ang mga tao, parang kadami namang rules. Parang ayaw nila ng rules ng Panginoon. Pero kapag rules ng iba, sinusunod naman. Yung rules ng, ito dapat gawin to, gano'n, no?
ayaw lang nila pagdating sa Panginoon. Parang gusto nila, Kahit nga sa pagkain, kapag usually ang binabawal ng doktor sa pagkain, yung ang mga unclean foods. Pag may sakit na, bawal ka na kumain ng ganito mga unclean foods. oo nga. Hindi natin nalalaman, ang pinapayo niya na pagkain, puro clean foods. Pinapayo ng doktor sa mga may sakit na. Actually, nung may nakausap akong ganyan, kamag-anak ko, no? Sabi niya, misyani ka na pala, hindi ka na kumakain ng mga baboy, hindi ka na kumakain ng mga shrimp, mga crabs, mga hipon, mga ganon, mga seashells. Oo, sabi ko, hindi na ako kumakain. Tapos sabi niya, ako hindi rin ako kumakain ng mga ganyan kasi may mga ano na siya, may mga uric acid, marami na siyang sakit-sakit eh. Tapos Doktor. tapos sabi ko, kasi dapat naman talaga hindi kinakain yan. Tapos sabi niya, hindi all foods are clean, sabi niya. Sabi ko, yan tayo eh. Sabi ko, biniro ko na lang. Sabi ko, yan tayo eh. Pag ang doktor nagsabi huwag kainin, sumusunod ka. Pero pag ang Bible nagsabi, ayaw mo, kontra ka. So, biniro ko na lang. Pero may patama. Pinapayo naman ng doktor, andun Oh, punto din sa pinagbawalan siya ng doktor na wag na siyang kakain ng mga seashells, mga ganun, kasi sa taas ng uric acid niya, pinagbawalan na rin siya kumain ng mga crabs, shrimp, mga baboy kasi nga mataas ang kanyang cholesterol. Tapos marami na siyang mga sakit-sakit, so pinagbabawalan siya. Tapos nung nabanggit ko na, kasi nabanggit niya sa Leviticus 11, sabi ko sa Deuteronomy 14. Sabi niya, hindi all foods are clean All foods are clean daw. Sabi ko, pag doktor ang nagsasabi sa'yo, pinaniniwalaan mo na huwag kang kakain. Pag ang Bible, hindi ka naniniwala. So, pabiro, pero may patama rin konti. Oh. So, nagtawanan na lang kami, pero ganun talaga. Anyway, pero to begin with, kung hindi na tayo kumakain ng ganyan, hindi na tayo magkakaroon ng mataas na uric acid, hindi tayo magkakaroon ng cholesterol. Kasi, Sister Deb, kung maalala natin, part ng mga commandments na nabanggit natin before, yung fats, yung mga taba, hindi pwedeng kainin yon kasi sabi ng Panginoon, the fats are mine. Hindi pwedeng, hindi pang tao ang fats. Ang understanding ko nun, Brad, yung fats, yung mga ino-offer, sa offering yon yung fats sa kanya. Yeah, sa fats. Kahit yung sa pagkain. Lahat Sa actually. offering, Lahat yun. hindi lahat. Kasi pag kumain ka ng fats, tatamaan talaga yung puso mo eh. Yung cholesterol mo yung tatamaan. Hindi pang tao yan eh. So, Ano yan, para hindi na kayo ganun din mga entrails. Yung mga entrails, yung mga laman loob, hindi rin yan dapat kinakain. Sabi niya kasi, pag kinain mo yan, uric acid naman ang tatama sa'yo dyan. Saka mga filter ng katawan yan eh. So, pag kinain mo, at your own, di ba? Although minsan masarap yung mga bopis, mga gano'n, no? kaya lang, pagka tinamaan ka ng uric acid, alam mo na kung bakit. Wag na magreklamo. Oo. So, anyways, ipagpatuloy natin to. So, Brad, malapit na ang oras. malapit na palang oras, So, nasa na ba tayo? Bago mag-alas. May 3 minutes na lang tayo, no? Ang pinaka-last natin ay yung 473. Yung 475. Yung 475. Sa tubes, yung procedure ng burnt offering, tapos yung procedure din ng meal offering, meron din yan Leviticus 2:1, tsaka 477 not to offer up leaven or honey. Wag daw i-offer ang may leaven o yung honey. Hindi pwedeng dalhin sa temple yan. Leviticus 2:11. Pwedeng kainin, pero hindi mo pwedeng i-offer. Tapos, ang pang 478, lahat ng offering dapat may salt. So, kasi kinakain yan eh. Pagkain, dapat may salt, Tapos, wag daw tayo mag-o-offer ng unsalted. So, ang 478 and 479 are technically the same. Isang to do, saka isang not to do. So, Leviticus 2:13 din yon. Dapat may salt, Tapos, ang pang 480, yung court of judgment shall offer up a sacrifice if they have erred in judicial pronouncement. Kapag nagkamali ang isang judge, na convict niya ng guilty ang innocent,
dapat mag-offer din sila ng sacrifice, yung court, no? Ang pang 481, ang individual ay dapat magdadala siya ng sarili niyang sin offering kung nagkasala siya. So, Pagkakamali. sa pagkakamali niya, no? Dapat individual, hindi yung padala mo na nga lang yung sin offering ko, hindi pwedeng by ipapadala mo sa iba, no? Oo. Siguro tapusin muna natin dito sa 481, sister, ano? Kasi mukhang wala na tayong time. Oo. 481 ang last natin. Oo. Okay, so 481, we end in 481. Oo. At i-continue po natin to. Ang next week ay ganun pa rin po ang topic. Mga commandments regarding sacrifices and offerings. So, I think kailangan natin mag-closing prayer, Brother. Sige, manalangin po tayo. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay niyo po muli sa amin na opportunity na makapag-discuss at makapag-usap patungkol po sa inyong mga commandments. Salamat po sa mga tagapakinig namin na patuloy na nagsasaliksik ng inyong salita at patuloy na gustong matutunan ang inyong mga utos upang magawa po namin or maiwasan namin gawin ang mga ayaw niyong namin gawin, Panginoon. Pagpalain niyo po ang radio station na to na nagbibigay sa amin ng pagkakataon na makapaglingkod sa inyo at maipahayag ang inyong salita, ang inyong mga kautusan sa Torah. Pagpalain niyo po sila, ang mga staff na kusang loob na tumutulong at naglilingkod sa radio station, Panginoon. At Panginoon, pagpalain niyo rin po ang inyong salita sa bawat puso ng bawat isa sa mga tagapakinig ng inyong salita at pagyamanin niyo po ito upang ito po ay magbunga ng mga magagandang bagay sa buhay namin. Muli po namin ibinabalik sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. 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 So, magsama-sama tayo muli tuwing araw ng linggo.